Sa pinaka-edge ng tela natin lagay yung pinaka-side ng pattern na ginawa natin yung back. Siya yung gamitin nating guide para sa front. So, yung front na gagawin natin sa Tuesday at saka sa Wednesdays, halos magkapareho lang. Ang difference lang sa Thursday, ang Thursday may collar. Yung sa Wednesday, wala siyang collar. Yung Tuesday at saka Thursday, isang design lang siya. So, sa gagawin natin ngayon, ito yung process ng paggawa natin sa harap ng Tuesday and Thursday uniform, yung kulay blue. Kasi yung Wednesday ay hawig siya sa Monday uniform dito sa set na binigay ni ma'am kasi yung set ng kanilang mga uniform kasi iba-iba yung mga tela na binibigay nila. So, pagkatapos na natin ma-plancha yung front sa may button allowance, baliktarin natin at mag-fold tayo ng 1 and 1/2 para sa hidden buttons. Meron na tayong tutorial na ganito sa Tuesday and Thursday uniform. Kaya lang, yung process na yun is nakat ko na yung sa may front side na nakatupi na. Kaya ito, ginawan ko ulit ng video para masundan nyo kung paano ko siya ginawa ng step by step at para mas madali din siyang i-manage kapag tinahin na natin. So, yung fold natin, dapat nakapaloob siya ng mga 1/4 or almost 1/4 para ma-hide natin yung sa ilalim. Hanggat hindi pa siya nakat, huwag mo nating tanggalin yung pinakalikod ng Monday uniform na ginawa nating pattern sa lahat ng mga uniform kasi one size lang siya. So, pagkatapos nyo natupi, saka natin siya i-cut yung front sa Thursday and Tuesday uniform. Pagkatapos na natin yan ma-secured at ma-pin, saka natin i-cut yung isang side lang muna kasi para matipid natin yung tela. At yung piecing sa ilalim, bali dire-diretso siya, hindi siya cut. Kasi tinitipid natin yung tela. Yung sa armhole at sa main line, pareho lang muna natin yung pagka-cut sa likod na part. Liban na sa pinaka lower part. Kasi mas mataas dapat yung harapan na part sa blouse. Kasi dahil yan sa bust natin at saka sa tummy, lalo na yung mga may malalaking tummy, para hindi siya mukhang makitid sa harap. Kaya dapat taasan natin yan. Normal na additional dyan is 3/4. Pero sa mga extra cases adjustment, talakayin natin yan sa ibang video. So, ito na yung piecing sa harap natin. Set aside muna natin siya. Tapos, yung isang side na naman yung sa may left side yung cut natin. Yung back pa rin sa Monday, yung gawin natin siyang guide or pattern. I-flat natin siya sa tela tulad ng sa right side. Madali na lang ang pag-cut at pag-prepare sa ibang parts. Dahil sa ginawa nating pattern sa likod, no need na tayong mag-measure. Cut na lang tayo, trace. Tapos, kuhunin yung mga design na dapat nating ayusin. Pagkatapos natin siyang tanggalin ang mga pin, lagyan ng mga markings, tapos ipin muna natin yan sa harap. Kasi yung harap kasi, meron pa tayong gagawin na sa design yan. Kunin mo natin yung ginawa nating pattern. I-cut yung apuro facing. Kung na-observe nyo yung tela, kadugtong siya sa kabilang side para matipid natin yung tela sa apuro. Kasi dire-diretso lang yung apuro, wala siyang cutting sa harap. Then daanan natin ng plancha para ma-secure natin yung markings para sa harap. Di na tayo need na magpin kapag ginawa na natin yung design sa harap, dire-diretso na yung trabaho natin. Tanggalin natin yung ginawa nating pattern para hindi siya masali sa cut. Bago natin siya i-set aside, ipin natin yung dalawang harap, yung left and right. Pagkatapos natin matanggal ang
ginawa nating pattern. So, ihanda na natin yung harapan sa Thursday and Tuesday uniform para sa design. So, i-flat natin yung pattern na back para makita nyo kung sakto lang talaga yung pagkakat natin. So, yung umusli na 1 1/4 sa harap, yan na yung button allowance niya. Sa button allowance dyan tayo magguhit ng design. So, yung mga dart, i-transfer natin doon sa tela. Tapos yung curve niya sa bandang armhole, iguhit na rin natin para dire-diretso na tayo kapag tinahi na natin. Then, ito na yung Wednesday uniform na hinanda din natin para sa may button part. So, kung pansinin ninyo, pare-pareho lang talaga yung process niya sa blue. Ito, hindi siya masyadong clear kasi magka kulay lang kasi sila sa Monday at saka ang Wednesday na tela. Kaya di siya clear kung saan na tayo nagkakat. Kasi nag-blend lang yung kulay niya kasi pare-pareho lang yung kulay. Kaiba sa blue, yung Tuesday and Thursday, yun nga na uniform. Makikita natin kasi light yung ginawa nating pattern tapos dark yung kinakat natin. Pinapakita ko lang dito para meron kayong idea sa paghanda natin dun sa Tuesday and Thursday, tapos itong Wednesday. Para madali lang yung masundan, may idea na kayo paano siya madaling ikat at i-manage sa pagtahi. Kasi karaniwan kasi kapag hindi sanay, mag-brain twister pa tayo kung paano natin siya gawin na madali at paano siya mas daling i-manage. So, as a sewer, gusto ko siyang i-share sa inyo para may idea kayo para mas madali siyang magawa. Fast forward ko na lang yung video kasi meron na tayong video na ginawa na step by step kung paano natin siya i-cut at i-manage. Ito lang yung mga hidden video na hindi siya nakunan kasi hindi na ayos sa pagka-record. So, ito na yung back part sa Thursday at saka Wednesday. Last natin siya i-cut kasi pareho lang siya ng sukat sa ginawa nating pattern. Kaya, isang cutting na lang siya para makasave kayo ng time. Tapos ipin natin siya. Pagkatapos natin siyang ipin, saka natin siya i-cut. Trace na natin yung sa ginawa nating pattern. So, ang gagawin natin dyan is i-transfer na lang natin yung mga darts para madali na siyang gawin. Diretso na tayo sa tahi. Note yung harap na dart lang yung nakamarkings dyan sa una nating ginawa na pattern. So, yung sa may baywang, itaas na lang natin siya 1/2 or mga 1 inch. Depende yan sa form ng likod sa magsusuot. So, tatalakayin natin yan sa next video na lang para i-share ko sa inyo paano tayo mag-adjust sa mga iba't ibang cases, sa iba't ibang form ng body ng ginagawa natin. Another day, another learning. Thanks for watching.